mga trabaho, pagkatapos sira pa. Nako, may problema pa ang elevator. Hindi pa gumagana ang mga yung escalator yung mga elevator din. Yan din ang dapat tignan no, yung mga elevator kung yan ba ay gumagana pa. Para nang sa ganon ang ating mga kababayan hindi po sila ah, ah, maantala yung kanilang pagpasok sa trabaho, hindi po malilate. Hindi naman nila po pwedeng gawing dahilan po yan na sasabihin sa kanilang mga employer, pasensya po, na late po ako dahil sira yung elevator, yung escalator. Mahirap na. Kaya mga kasama, nagbabala po si Secretary Dizon. Paano kung nag-a-apply ka papuntang abroad? Pagkatapos yung appointment mo maaga, dahil sa sirang escalator at elevator, nako, hindi ka nakapag apply. Diyos mio. So anyway, speaking of mga oportunidad sa ibang bansa, umpisahan nga natin ang good news, ang ating ang ating umaga. Kasi sabi nga ng mga netizen, nai-stress kami sa nakikita sa social media. Puro mga fake news, kung ano-ano, mga opinion, kung ano-ano mga balita. Wala bang good news? Eto, nasa linya po natin ngayon ang kalihim ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Cagdag. Umpisahan po natin ang ating talakayan sa mga oportunidad na trabaho sa abroad. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Rod, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, kumusta ho, Secretary? Nung last na nag-usap po tayo, kayo ho'y nasa POEA pa? Wow, ang tagal na nun, Sir Ang tagal Rod. na, oo nga, buhay pa si Secretary Toots. Opo, it feels like nakakapag-usap pa rin tayo sa radyo. Ngayon ko lang na dama na matagal na pala po. So, good Opo. to hear from you again, sir. Yes, oo. Pero sabi ko nga, puro na lang fake news, negative na news ang naririnig, nababasa at nakukuha, lalo tigit sa social media ang ating mga kababayan. Mas mainam ngayong umaga, bigyan natin sila ng good news, Secretary. Lalo tigit oportunidad na trabaho sa ibang bansa. Narinig ko po, marami ho ngayong mga oportunidad na trabaho sa iba't ibang bansa na po pwedeng pag-applyan ng ating mga kababayan. Ito ay via government by government. Hindi na dadaan ng agency. Tama ho ba ako, Secretary? Yes, pero Opo. ang mahalagang ma-emphasize dito sa dalawang pinirmahan for Croatia last October and Oo. recently with Slovenia just last week with the Slovenian Foreign Minister, ito yung mga declarations pa lamang of kumbaga pagbabalak, pagpaplano tungo sa government-to-government hiring. Ibig sabihin, wala pa ho mismo yung actual recruitment which will be done through the DMW. So that's the first thing. Plano pa lang po, meron sapat na anunsyo kung saan kailan magbibigay ng application sa DMW that will be through an online process or system naman po. Oo. So abangan na lang po. So kasi sinasabi ko ito, Sir Rod, kasi baka meron ng mga masamang may balak na illegal recruiter Ayo, tama. magpanggap na taga DMW o taga recruitment agency. So wala pa ho tayong recruitment currently under the signed agreements with Croatia and Slovenia. Oo. Pero ang plano, caregivers and hotel workers, pero magkakaroon po ng sapat na anunsyo dito Oo. kung kailan magkakaroon ng actual recruitment sa pinaplanong government-to-government hiring arrangement. Oo. So wala pa ring detalye kung ilan ang kailangan nila. Wala pa hong ganong detalye. And again, there will be a sufficient announcement for this. Ang tansya ko, mga abutin ng mga 2 hanggang 3 buwan siguro. Oo. At saka mayroon na ho kayong matatanggap na kompletong detalye sa Yes, that's right. pagtanggap That's nila. right. Uupo na kami ngayon, after the signing, uupo na kami ngayon para pag-usapan na yung detalye. Oo. Okay, so linawin natin Secretary, tama ho kayo. Baka mamaya may kakalat na naman dyan sa social media na may mga ganitong hiring, click this link, tapos kung ano-ano ng mga sinisingil. Wala pang
so far sa ngayon, yung mismong hiring. Yes, Nandun that's pa lang right. tayo sa proseso ng agreement between the two country. Yes, that's right. That's right po. Okay. That's right. Ngayon, kung may mga ano po sila, may mga tanong, pwede silang pumunta sa Department of Migrant Workers. Yes, that's right. Oo. Pwede May, po magpunta sa Department of Migrant Workers, dumulog sa oo. aming mga inquiry desk Oo. at para magkaroon ng sapat na paliwanag tungkol Oo. sa ating mga inquiries ninyo tungkol sa mga tanong. Sa mga tanong. Meron tayong DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program na nasa Facebook. Pwede pong magtanong doon sa Facebook. Yun yung titulo ng webpage sa Facebook, DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Opo. May Facebook ho ba kayo na kung saan po pwede mag-chat doon ang mga kababayan natin? Yes. Yun po. Kaka-anunsyo ko lang yung Okay. DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Yan ang Facebook page. Okay. Merong email, airtipinfo@dmw.gov.ph. Mhm. airtipinfo@dmw.gov.ph. Airtip, Oo. AirTipinfo, airtipinfo@dmw.gov.ph. Tapos may phone number 02-872-10619. Okay. Mabilis naman ang pag-reply pag may Yes, mga of nag-i-inquire. Of course po. Okay. Pero kasalukuyan, meron na ho ba kayo mga iba pang mga bakanteng may mga oportunidad ba dyan naghihintay para sa mga kababayan natin? Bukod dito sa Croatia at iba pang, sabi nyo nga, nasa ano pa lang siya, proseso ng pagbibigay sa inyo ng kompletong detalye. Ano po sir, sorry po. Opo, Medyo nag-choppy naman ito. may iba pa bang mga bansa na kasalukuyan nag-hire po ng mga kababayan natin at nagbibigay ng trabaho? Speaking of Europe, nandito yung Hungary. Kakatapos lang yung Philippines-Hungary Friendship Week natin. Opo. Yun, meron na talagang private track, hindi government-to-government hiring. So may private recruitment agencies involved dito. Mhm. For Oo. Hungary, of course, meron pa rin na patuloy pa rin dito sa Middle East, still the place with the most number of workers. Pero dumaan lang po sa licensed recruitment agency na lisensyado ng DMW. Meron din sa Japan yung kanilang skilled worker categories. So, meron din po doon. Pero again, ang basic tayo po ay make sure dumadaan kayo sa licensed recruitment agency sa ngayon sa talaan ng Department of Migrant Workers. Oo. Isisingit ko na rin ito, Secretary, no? Kasi, ewan ko lang, no? Kasi, dati kasi, sa social media, nung wala pang social media, ang dami tayo mga naririnig, no, ng mga reklamo mula sa pamilya ng ating mga kababayan dito sa bansa ng pang-aabuso sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo tigit yung mga nasa Middle East. Nung nagkaroon ng social media, lalo na sa Facebook, ang dami natin mga nakikitang pinopost nila at humihingi ng dunudulog sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na tulungan yung kanilang mga mahal sa buhay na biktima, no, ng pang-aabuso. Yes. Kumusta na po yung kaso ng pang-aabuso ng ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo na sa Middle East ngayon? Marami pa rin po ba? Meron pa rin po talagang mga kaso, pero dahil meron na tayong Migrant Workers Office sa DMW, mostly sa lahat sila ay nasa Middle East. And then meron tayong action fund na pinalaga ng Kongreso, aprobado ng ating Pangulo, that stands at 2.2 billion pesos for this year. Legal, medical, and financial assistance ay napaigting natin yung protection, yung tulong sa kanila. Of course, at the bilateral cooperation front, meron tayong makasunduan sa lahat ng bansa ngayon, major countries in the Middle East, whether it's Saudi or UAE or Qatar or Kuwait. Meron tayong mga agreement
with them. So kausap natin yung mga host countries, counterparts natin doon. Opo. And meron tayong hotline, 1348, co-shared by OWA with us. So, pasalamat tayo kay Admin Arnel at sa OWA dahil ito ho yung speaking of the families at yung mga workers, ito yung pwede nilang matakbuhan na hotline, 1348 hotline. Kung nasa ibang bansa, +632-1348. Oo. Kasi ang reklamo kasi dati ng mga pamilya, mabagal yung pagtugon sa sa reklamo nila o yung pagdulog nila sa mga ahensya ng gobyerno. Kalimutan kong banggitin ang isang nag-a-address diyan yung One Repatriation Command Center dun sa mga nagdanais magpa-uwi ng mga kababayan natin o mga OFWs families na may nais idulog. Yung One Repatriation Command Center ang nagsasagawa ng pagpapauwi ng ligtas. Kasabay nito yung pagpapauwi ng yung pagkakaroon ng pagsampa ng kaso sa host country kung kinakailangan magsampa ng kaso doon through the action fund din nabanggit ko. So, yung One Repatriation, kaya ko nabanggit yun, Sir Rod, kasi One Repatriation Command Center, may feature yan, may digital feature yan. Yung, kapag pumasok yung, let's say tumawag ka doon sa 1348, pag pumasok doon sa One Repatriation Command Center, which is hooked up to the 1348 hotline, nasa database. Tapos, pag mabasa yung database na yan, mabasa ng labor attaché natin sa site, pag inaksyonan nila yon, mag-enter sila ng update. At once nag-enter sila ng update doon sa database, automatic, auto-text, auto-email yun sa kamag-anak. So, the kamag-anak natin, ng mga OFW na kailang tulong, merong kagad auto-text update. So, they are updated. Alam nila kung ano nangyayari doon sa mahal nila sa buhay. Okay. Ito yung pamilya dito sa bansa. May kagad silang matatanggap. Yes, that's right. Oo. Bago ba to, Secretary? Ano na? Bago ba to? Itong binabanggit din yung hotline? Tinayo yan yung hotline ay nung panahon ko sa OWA, pinagpatuloy ngayon. Okay. At itong One Repatriation Command Center, dito na ito kay panahon ni Sec Toots. Okay. Noong 2022, ito tinalaga. Oo. 24,000 lang nakauwi sa pamamagitan ng One Repatriation Command Center. Oo. So, yung datos na yan, kailan nag-umpisa yan? Last year lang? Nag-umpisa yan nung 2022. 2022. Kasi, tama ho kayo. Kasi, pahirapan ang ating mga kababayan. Lalo tigit kasi karamihan ng mga OFWs galing probinsya, di ba, Secretary? Yes. Oo, lalo na sa Mindanao, napakarami tayong mga kababayan. Oo. At karamihan ng mga pinupuntahan talaga yung Middle East kasi Yes. oo, mabilis lang pumasok diyan sa Middle East eh. Yes. Nagiging prone din sila sa illegal recruitment. Yes, that's right. Opo. So at least, yung mga may kaso naman ng mga kababayan natin sa ibang bansa, kumusta na ho sila? Yes, yun naman po yung sinasabi ko kanina sa Action Fund. Meron tayong mga legal retainers abroad na nakakapag bigay ng legal service sa mga OFWs natin. Either pag sila nagsampa ng kaso o sila in defense. Ibig sabihin sila yung nakasuhan, ay nandun yung mga abogado natin. Nung nasa Dubai ako, mga a month ago, ay nagkaroon ng na-witness ko mismo yung isang napawalang sala ng abogado natin. 70-plus-year-old OFW na nakasagasa ng kabangga ng tao at mamatay yung kasagasaan niya. So mga 10 years yung kanyang case and finally na-resolba. At nakauwi na siya, maybe just about 2 weeks ago, nakauwi na siya kasama ng asawa niya. After being stranded in the UAE for so long. So sa legal, isang example lang yan, sa legal na aspeto ay nakauwi yung kababayan at natulungan ng abogado natin mapawalang visa yung kaso laban sa kanya. Oo. Nadagdagan ba yung mga abogado natin dun sa Yes. mga embahada? Meron tayong legal retainers and then may in-house pa tayo. Bukod sa legal retainers, external counsel, meron tayong internal in-house lawyers.
Opo, kasi 'di ba yan din ang dating sentimiento. Yes, yes, Oo, kulang yung yes, yes. abogado. Alam niyo po yan kasi sa inyong opisina din dati pinupuntahan sa Yes, yes, POAA. All right. yes, yes. Secretary, malapit na po ang eleksyon. Sa absentee voting, ano ang role rito ng DMW? Well, yung mga teams natin, our labor attachés and my MW teams are part of the board of canvassers under the embassy, the ambassador. So we just take directions from the ambassador, Oo. who in turn is hooked up with, is coordinated with the COMELEC. So Oo. meron naman din coordination with COMELEC and so we are just part of a team dito sa election. Oo. Pero sa inyo pong ano to, no? Pagmamatsyag, lahat ano ho ba, lahat ng ating mga OFWs ay rehistrado na at inaasahan nyo ba ang malaking turnout rito sa absentee voting? Hindi ko, pasensya na Sir Ron, hindi ko Oo. nakaligtaan ko medyo yung datos sa registration. Pero alam ko hamon yan eh. Oo. Yung bilang ng rehistrado, number 1, at bilang nung actual na boboto mula sa rehistrado. Mhm. Kasi minsan katataon sa trabaho, yung pagboboto, although isang buwan ang kanilang pagkakataong makaboto, 2 buwan pa nga yata Opo. for the overseas Filipino workers. But still, meron pa rin nagsasabi na hindi sila makaboto dahil malayo yung trabaho, etc. So we're praying, we're hoping. Kasama naman tayo sa kampanya. Oo. Kasama ako dun sa mga government officials, for instance, na nagkaroon ng promotional video yan sa Opo. pagpaparehistro at pagboto. Mm-mm. So sana lang magkaroon ng consciousness yung ating mga OFWs para sila bumoto sa election. Tama. Kasi nung last presidential election, ang taas, di ba, ng turnout ng overseas absentee voting eh. Ang daming That's nag-participate. Opo. Eto bang mga ginagawang rally ngayon, prayer rally, ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo, minomonitor ninyo? Yes, of course. But together with the embassies. Opo. Siyempre, Oo. dahil meron namang mga grupo na hindi OFWs necessarily but Filipinos abroad. So we monitor this with the embassies and yes, of course. Oo. Ang May mapapaalala ng paalala na alalahanan lang ang policies and laws ng host government. Oo. The conduct of participation of mass action. Mhm. And then paniguro lang na assurance mula sa BMW that we will ensure the welfare of all OFWs and we are united with other government agencies sa commitment namin to patuloy lang na mag-provide ng programs and services sa ating mga OFWs for their welfare and well-being. Among other, meron tayong mga pinaplanong mga joint interagency caravans, mga bagong Filipino Service Fairs na naka-line up, of course in coordination with the DFA. Oho. Ano tong bago Pilipinas sa fair? Service Fairs, parang ano yan eh, yung pagpupunta doon, nandun kami lahat, let's say Pag-ibig, PhilHealth, SSS in one venue to provide different kinds of services. Bagong Pilipinas Service Fair. Yan ang pinaplano, yan ang mapipinto namin sa gawa. Oo, ano to? Pupunta doon sa mga rally, doon ibibigay. Yeah. Habang may... Magpupunta sa mga host countries. Okay. Countries hosting OFW. Oo. Sir, So assurance lang ito sa mga kababayan natin sa abroad na yes, may mga ganitong mass action pero patuloy ang serbisyong inihahandog ng pamahalaan sa kanila. okay. Panghuli na lang, Secretary, no? Hihingi lang po kami ng update dun sa nawawalang Pilipino si Ferrer sa nangyaring collision saan to? Sa may England, no? Yes. Northeast coast of England noong March Yes. 10. Nakausap nyo na po ba ang pamilya nitong nawawalang seafarer po? Yes. Meron na nakauwi na. Siyam sila kasi doon sa barko na yon, yung container ship ng MV Solong, Portuguese flag.
nakabangga ng US flag oil tanker. Alam namin yung 8 out of the 9 na pauwi na kahapon lamang at Oo. makakapulong ma-meet ko mamaya yung 8. Okay. Yung isa ay nawawala at nahinto na rin ng search and rescue, but we are in touch with the family, no? So hindi siya nahanap at this stage, hindi siya nahanap. So ang mahalaga ngayon at this stage is coordination pa rin with the authorities on the ground sa England and pati yung sa ship owner, and then with the family. We have assured na meet na namin yung pamilya, we have assured the family of fullest assistance sa kanila. Kaya't tayo pa rin ay nagdadasal na mahanap siya, pero yun nga, sa ngayon mukhang hindi siya mahahanap, hindi siya nahanap at hindi malakas ang taas ang chance na mahanap siya. But still, we are hoping against hope, of course. Okay. Pero ang Department of Migrant Workers ikinokonsiderang magpa-file ng legal action laban rito sa manning agency nila. Well, ang alam kasi namin yung Russian captain nung MV Solong, yung kung saan kinabibilangan ng officers natin, was at full speed. Ito yung sa ulat, no? Hit the tanker, yung isang ship, yung Stena Immaculate, at full speed. Yung isa kasi nakapirmi lang naka-anchor lang yung isa. Oo. So it's not like gumagalaw sila pareho on the move. Yung isa nakahinto at binangga ng MV Solong. Kinasuhan yung Russian nagkaroon ng massive fire explosion, kawalan nga nung Filipino seafarer natin. Kaya kinasuhan siya sa England ng British authorities. So ito ang pinapag-aralan natin ngayon kung paano tayo makakasampa ng legal action sa ngalan ng mga seafarers at saka yung pamilya nung nawalan. Oo. Pero sa ganitong klaseng proseso, yung pagsasampa, dito ba yan o sa ibang bansa? Kasi nangyari sa ibang bansa, doon na ito sa Inglaterra. Oo. But lahat yan ay iso-shoulder ng DMW. Yes. Ito yung kinikwento ko kanina, yung action fund, yung legal assistance. Okay. So anyway, update naman rito sa kaso ni Jenny Alvarado. Ano nang latest rito, Secretary? Kay Jenny Alvarado ay nagsampa na tayo ng kaso laban sa employer dun sa negligence at inaantay na lang natin yung paglilitis nito. Kaya tinabangan na lang natin yung paglilitis. Alright. Panghuli, opo, sige po, baka mayroon po kayong nais maidagdag. Okay na po. Alright. Panghuli na lang, message po ninyo, Secretary, sa mga pamilya ng mga OFWs at sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating social media. Sa mahal nating mga OFWs, OFW families, makakasiguro po kayo ng patuloy nating serbisyo sa inyo. 1348 po ang ating hotline at tayo ay present po sa lahat ng regional offices sa bansa. Central office natin sa Manila, may Makati office pa nga tayo. Dumulog lang po sa aming Facebook page at sa 1348 hotline, makakasiguro po kayo ng ganap na serbisyo. Yung sa overseas post natin, we are present in 42 posts. Meron din po kanya-kanyang Facebook page yan. Hanapin lang po, i-search lang dun sa Facebook yung DMW at yung pangalan ng syudad o lugar kung saan naroon yung inyong mahal sa buhay. At tutulong po tayo. Ayan, kinukumusta ho kayo ng mga OFWs natin nanonood sa ating YouTube. Si Evelyn Sinsing from Hong Kong. Ayan. Opo. Thank you very much, Secretary. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Salamat, Sir Rod. Okay. Alright. Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cagdag. Alam nyo, paminsan din, kailangan din nating kumustahin ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kasi ito yung mga